Hello mga ka-OFW, nandito na naman tayo mag-update sa ating mga pananim dito sa may bukid. At sa intro pa lang ay makikita nyo na ang ating gulay na nakasabit sa ating ano ba yun? Dito sa may bakod, okay? So ayan, ang lulusog ang dami-daming bunga. So ayan po guys. Ayan ang bunga, ang ganda. Yan yung mabangong gulay. Nakalimutan ko anong tawag dyan sa may Tagalog. Kasi sa Maguindanao pa yan sikwa. Sikwa. So yan mga ka-OFW ang ating mga pananim dito sa may bukid. So napakaganda po ang ating mga pananim dito, 'di ba? Yan. O 'di ba nakita niyo na mga ka-OFW? Sobrang lulusog, masyaallah. O di ba? Pati ang sugarcane, wow. Ang sugarcane, masyaallah, hindi na yan mabibili pa sa palengke. Nandyan na, nakatanim na rin diyan. Ang sarap sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam natin, no, mga ka-OFW, na makikita natin yung ginawa natin, yung binili natin na lupa na ganito yung mga laman. Parang napakasarap sa pakiramdam, no? Ako talaga ka-OFW, busog na busog ako at nakikita ko yung laman ng binili nating lupa na ganito na ang mga laman niya sa ngayon. Wow! O, di ba? So ngayon, hindi mo na yung pwede pang bilhin sa palengke dahil nandyan na, nakatanim na. O, diba? O, ang ganda talaga mga ka-OFW. So lahat-lahat nandito na. Basta sinasabi ko lang sa inyo, matyaga lang tayong mga ka-Pilipino. Lahat tayo, matyaga lang tayo. Mabubuhay tayo dahil napakayaman ng Pilipinas. Depende lang yan sa tao na maghihirap. O, diba? Mga ka-OFW, mashallah. Nakakataba ng puso sa totoo lang guys. Habang eto nandito lahat kasi tingnan nyo na yung mga mais natin, nandyan na yung mga mais, tapos may mga gulay pa, may mga prutas, niyugan. Nako mga ka-OFW, sa totoo lang busog na busog yung puso ko pag nakikita ko yung ganitong nangyari sa ating lupa. Diba? Tingnan nyo na ang mga gulay, mashallah. Sobrang dami ng bunga. Alam nyo ba guys, nung namakaraan buwan kami ay bumibili ng mga gulay. Alam mo ba magkano yung okra? 15 pesos na okra, nasa 20 pesos. Imagine niyo. So ngayon, tingnan nyo ng mga gulay. Hindi mo na yan kayang bilhin pa kasi nandyan na lahat. Sobrang dami, nandito na lahat sa bukid. Mashallah, mashallah. Nakaka-proud talaga as in. Pag nakikita natin yung mga ganitong eksena, sa totoo lang nabubusog tayo, 'di ba mga ka-OFW? Kasi ito nga talaga yung purpose ko, bakit kailangan ko na lupa yung ganito na may pangbukid, kasi para nga ganito mataniman natin ng mga lahat-lahat ng klaseng mga pananim nandito. So 'di ba? Mashallah, tingnan niyo hanggang yung gulay nandito na sa puno ng niyog. Sobrang sobrang haba na niya. At saka ang dami pa ang bunga talaga, sa totoo lang, sobrang dami ng bunga. Mashallah, ang ganda. Diba? Yung nakita niyo naman mga ka-OFW, yung mais natin kasi na makailang araw dyan, ulan ng ulan dito sa nangyari sa mais natin. So, ang mais naman, hindi naman pwedeng ulan ng ulan. Sa nangyari dito, nung tinanim nila yung mais, grabe, non-stop ang ulan, always 24 hour na makailang araw yung ulan ng ulan. Diba yan? Tingnan nyo, nakita nyo na ang gulay. Masya Allah. Wow! Masya Allah, mga ka-OFW yan. Nandyan na, nakalabas na yan sa bakod. Tingnan nyo. Masya Allah, sabi ko na nga ba sa inyo. So, pagpatuloy natin na ulan ng ulan mga ka-OFW yung nangyari sa mais natin dito nung tananim natin. So, nangyayari dyan, lumiit yung bunga ng ibang mga mais kasi bakit? Nasobrahan naman siya ng ulan, kaya ganun. No? Ang pagpaparm kasi, kapag sobrahan naman ng hindi tag-ulan, hindi umulan, siyempre masasaktan yung tanim. Pagka sobra na naman yung ulan, ganun din. So, kailangan normal lang. Ganun ang
ng pagtatanim kailangan normal lang talaga. Hindi masyadong umulan at hindi naman pwedeng ulan ng ulan. Ganun talaga dito sa pananim natin na to. Pero okay lang guys, at least kahit papaano meron din naman makukuha dito. O, diba? Ayan, may mga kamuting kahoy pa dyan. O, diba mga ka-OFW, saan pa kayo? May mga kamuting kahoy. O, nakita niyo yan? O, ano yan? Dahon ng, sibuyas yan eh. O, dahon ng sibuyas yan, onion, spring onion yan, tinanim ng mama ko, ngayon, mabibili pa ba yan? Hindi na yan mabibili kasi nandyan na. Saan pa kayo? Kaya nga, mga ka-OFW, ang sarap sa pakiramdam. Pati yan, spring onion pa rin yan. Pananim ng nanay ko. Wow! Ay, masya Allah, masya Allah. Tingnan nyo na. Ay, masya Allah, masya Allah. Sobrang nakakasaba ng puso. Hindi na nila yan bilhin pa. Kasi meron na yan. Di nakasave sila. Bukod sa hindi pa sila matatanggalan ng pera, nakasave din sila. Yan naman yung ginawa ng kapatid ko sa yung, di ba, nung nakaraan araw na meron tayong in-update na mga yung may mga kawayan sa taas ng mais. Yan na, yung mga ampalaya niya, Yan na yung mga ampalaya, mag-aakyat na. Diba? Mag-aakyat na yan ang palaya kasi papuntang taas na yan kasi dyan sila magsanga-sanga sa taas. Kaya yan yung purpose ng kapatid ko kung bakit niya ginawa yung kawayan. Nagtanim siya dito ng mga ampalaya. Ayan, saka yung pipino at saka kalabasa, nandito yan lahat. Makikita niyo yan siya guys mamaya kasi nandyan yun. Makikita niyo dito sa video. Di ba? Nakakataba ng puso. Yung mais na nag-growing, di siyempre nag-double kayod na yan kasi sa taas niya habang mag-grow na yung mais, di siyempre yung palaki rin ng palaki yung mga gulay na tinanim ng kapatid ko dito. So yan na. Yan, nilagyan pa niya ng mga eskinita para daw dyan magsanga-sanga yung mga gulay. Di ba? Ayan na papalapit na siyang dyan sa taas yung mga mga gulay. Naku, mga ka-OFW. Maganda talagang mga idea dito. Sobrang ganda. Kaya sa may mga farm dyan, talagang i-double kayod nyo or i-double trabahuin nyo, double yung farm ninyo para hindi masayang yung oras. Kasi nga, yan yung ginawa ng kapatid ko. Habang may mais dyan, marami pala dito kasi nung una mga prutas. So, siyempre yung prutas medyo maliit pa. Siyempre, tinaniman nila na mais. Ngayon, ang mais nag-grow din. So, ang plano ng kapatid ko, nilagyan niya ng tinaniman niya ng gulay. So, ang daming purpose, sobrang dami. So ngayon, hindi na nila pwede pang mamili ng gulay bagkus sila pa ang makabenta ng gulay sa ngayon pagka mamunga na yan. Masya Allah mga ka-OFW. Yan yung tinatawag na double kayod, diba? O yan pa yung mga pipino niya. Yung mga pipino niya kasi may bagong tanim at may malapit ng mamunga kasi nga hindi pa siya medyo marunong. Ginawa niya, nilagyan niya ng ng abono yung pipino na mga ay di namatay. Kasi nasobrahan ng abono. Hindi kasi masyado hindi marunong mag-farm itong kapatid ko. Kaya yun, binuhusan na ng abono yung mga pipino niya, di namatay. Nasobrahan ng abono. Kaya yan mga ka-OFW, makikita nyo na may mga bagong tanim yan. Yan yung pipino niya kasi nga giabunuhan niya yung mga pipino niya dati. So yun na nangyari, namatay dahil nasobrahan ng abono o pa naman abunuhan. So yan mga ka-OFW, may mga learn kasi sa mga tao kasi siyempre hindi tayo marunong mag-farm masyado. So yun, isa yun sa learn na wag natin gawin ng ganun klaseng bagay kasi hindi pala pwede sa ating pananim. So yun yung mga isang learn na yun nangyari sa kapatid ko, no? Hindi pwedeng abunuhan ang ba yung maliit na pananim kasi hindi pa kaya ng katawan nila. So yan naman yung mga kalabasa. Makita niyo yan, mga kalabasa yan mga ka-OFW yan. Puro yung kalabasa. Hindi ba? Ang ganda talaga. Saan ka pa dyan? Sa totoo lang mga ka-OFW, kaya nga pinuporsige ko yung pamilya ko na magtatanim sila dito kasi nga para din naman sa kanila
Kasi hindi naman natin sabihin na para sa ating sarili kasi nandito naman tayo sa malayo. So, yun yung plano ko sa kanila na gawin nyo kako yung ganito, ganyan kasi para yan sa sarili ninyo. At alam nyo ba mga ka-OFW, hindi lang yung ito yung purpose ko dito kasi magsisimula ako sa kanila, no? Magpagawa ng bahay ng manok dito kasi magmamanukan naman na kami dito. Ayan na yung mga pananim natin na prutas, oh, malaki na, hindi ko alam kung ano yung prutas. Masya Allah, di ba? Ang dami. Yan naman, tomatoes naman yan, mga papaya. Ayan na yung rambutan natin, hindi ko alam rambutan ba yan o durian. So yan, ayan mga sili, labuyong sili, Masya Allah, nandyan. Oh, hindi mo na yan pwedeng bilhin, nandyan na lahat. Oh, magluto ka, gusto mo ng sili, kumuha ka na lang magpitas. Napaka-press dito sa bukid mga ka-OFW. Ayan, sana makailang araw nang lumipas. Yan na ang ang update naman natin dito. Ayan, may mga gulay na talbos ng kamote dyan. Ayan ang mga kalamansi natin, may mga bunga na. Oh, naharvesta na yan dati, tinanan nilang mag-harvest. Ayan na yung mais. Ang mais nga ngayon ay pinaharvest nila pa konti-unti kasi alam niyo na, ayan, pa konti-konti na ngayon hinaharvest ang mais kasi na yun, matanda na. So, yan po ang nangyayari dito sa bukid natin. So, kailangan natin tiyaga, wag magtamad-tamaran kasi para naman yan sa sarili natin, di ba mga ka-OFW, kaya turuan natin ang ating mga pamilya na ganito, ganyan ang gawin nila para rin naman sa kanilang buhay. O, di ba? Masya Allah, napakaganda. Ito na yung huli na pinili. Ito, ayan na oh, yan yung mga una yung yan yung unang tanim ng kapatid ko na namatay yung iba kasi linagyan niya ng abono. So ganun dapat dapat lahat ng pananim ngayon ganun. So naging maliit ngayon kasi nagtanim siya ng uli ng mga pepino. Ayan, wow, 'di ba nakita niyo yan? Ayan na yung mga ang palaya yan, may isa ng bunga, oh. Pwede na yan sila makagulay. Oh, 'di ba? Pa konti-konti lang. Basta mga ka-OFW, mabuhay ka. O, dito naman sa side na to, tinaniman niya naman yan ng puro ito tomato. Nagtanim naman sila ng tomato dito. Ayan, mga tomato yan lahat. Wow, napakaganda. Mashallah, mashallah. Wala talagang impossible. Basta matyaga ka lang, marami ka talagang makakain. Hindi ka na pwedeng pang mamili, hindi ka na pwedeng gumastos pa dahil nandito, kaya nga sabi nila napakayaman ng Pilipinas, kaso tayo lang mga tao, nakadepende lang yan sa atin, di ba?